parang may impact din ng konti yung pagkawala ng TBJ dun sa kanila. Hey, what's up mga katunay? Siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At siyempre, bago tayo magsimula, nais ko nga palang magbigay ng shoutout dito sa mga katunay natin na patuloy na nanonood dito sa ating channel. No? Maraming salamat po sa inyo. Shoutout to Chito Maravilla. Ayan, shoutout po sa inyo. Watching from San Pedro, Laguna. Sa lahat ng mga taga San Pedro, Laguna, shoutout po sa inyong lahat. At siyempre, ito pa. Shout out to Cedric Waniwan. Ayan ha. Shout out po sa iyo, Cedric Waniwan. Parang one-on-one. Shout out katunay ha. At syempre shout out din kay Danny Vito. Ayan ha, from Toronto, Canada. Ayan ha, shout out po sa inyo at sa mga kababayan natin na nasa Toronto, Canada. Ayan, shout out po. Pag napunta ko dyan sa Canada, mga sir, mga ma'am, baka naman, ampunin nyo na lang ako. At syempre, shout out din kay Augusto Angelo. Ayan, from Cavite City. Ayan, sa mga kababayan natin ng mga taga Cavite dito. Shout out po sa inyo. Shout out Sir Augusto Angelo. And shout out syempre kay Vincent Palugod. Ayan watching from Saudi Arabia, Riyadh, no? Shout out po sa inyo, sir, sa mga kababayan natin sa mga taga Saudi diyan. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy niyong panonood dito sa aking channel sa Tunay na Kritiko. Syempre, natutuwa ako ng ganyan. Maraming salamat po sa inyo, mga sir, mga ma'am, sa pagsuporta. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay News PH. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni News PH, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay News PH. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan ko ng reaksyon. Pasok! Na umi-epektibo na or umuubra na, mga kababayan, yung sumpa dito sa GMA7. Dahil mga kababayan, bumababa na yung kita. Bago natin simulan ito, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin. Walang iba kung hindi si Sir Jake Magnus. Ayan, sa lahat ng hindi pa nakakabisita sa channel ni Jake Magnus TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, syempre, mag-subscribe na kayo kay Jake Magnus TV. Ituloy na natin ng GMA7 at wala nang franchise ang Lopez or itong ABS-CBN. Bozon, talo pa rin. Ayan, dominant GMA profit. Thanks as ad revenue lags behind struggle ABS-CBN. So sabi po dito, hindi napigilan ni Bilyonaryo Felipe Gozon ang matinding pagbaba sa kita ng GMA Network dahil ang mga kita sa advertising ay bumabagsak ng mas malalim sa unang kalahati ng 2023. So ibig sabihin mga kababayan, bumababa po yung kita ng GMA7 ngayong 6 months. Pagpalagay natin kasi kalahating 2023 mga kababayan, kalahating taon. So ibig sabihin, sa loob ng 6 na buwan po ay bumababa po, pababa ng pababa ang kita ng GMA7. Kumbaga parang ang laki nung naging impact sa kanila ng pagkawala ng TBJ. Kahit sabihin ng iba na, bakit? TBJ lang naman na nawala Noontime show lang naman yan Marami pang programa ang GMA. Pero kuidaw, syempre, sa noontime show, napakalaki din ng ipinapasok na advertisers ng TBJ. Alam naman natin kung gaano karami ang nagiging advertisement ng Itbulaga nung nasa GMA7 pa ang TBJ. 'Di ba? Ang laki din ng ipinapasok na pera nun sa GMA. Kumpara ngayon. Kahit sabihin natin maraming palabas ang GMA, iba pa rin yung kahit noontime show, hawak-hawak nila, mantakin mo, ang tagal na oras din nun, 2 oras at kalahati. 'Di ba? Kalimitan lang naman minsan sa mga telenovela, mga kalahating oras, ganyan, 20 minutos pa nga yung iba, tapos na agad 'Di ba? So, iba talaga yung impact na nawala sa GMA.
'Diba? Isa kasi ang Itbulaga nun sa pinakamalakas at malakas magpasok ng advertiser. So kung malakas pumasok ang advertiser sa isang palabas, malaki ang kinikita niyan at syempre nakikinabang din ang GMA diyan. 'Di ba? At kilalang kilala pa sila. Kasi nahahatak ng TVJ lahat ng mga manonood. Tapos yung mga bagong programa ng GMA na papanoorin ng mga tao is naipapasok pa. 'Di ba? Naipapasok pa ng TVJ, naipapasok pa sa commercial ng Itbulaga noon at napapanood. Nakakalungkot isipin, bumabagsak yung kanilang kita. Sa totoo lang mga kababayan. So sabi pa dito, ang tubo ng GMA ay lumalaki ng 2.8 billion o 71% taon-taon hanggang 1.18 billion sa unang 6 na buwan ngayong taon. Pa dito, ang figure na ito ay mas mababa sa pre-pandemic na kita ng GMA na 1.34 billion noong 2019. Isang panahon kung kailan ito naglalaro ng pangalawang pedal or paddle sa katunggali nitong ABS-CBN sa karera para sa advertising mga kababayan. So sabi pa dito, napanatili ng GMA 7 ang 72% market share sa Metro Manila mula nang mawala ng prangkisa ang ABS-CBN ang Pamilya Lopez noong 2020. Sabi pa po dito, iniugnay ng GMA ang 3.5 billion o 28% pagbaba sa advertising at consumer sales nito sa kawalan ng political ads. Kung matatandaan nyo, di ba, kaya malakas lang naman ang GMA 7 nung nakaraang taon is dahil nga eleksyon. At pag eleksyon mga kababayan, maraming mga politiko nagbabayad ng ads, nagpapa-advertising dito sa mga TV network. So ngayon mga kababayan, since nawala na nga, tapos na nga yung politika, wala na nagpapa-ads, talagang bababa po talaga yung profit ng GMA 7, pababa po ng pababa. Diba? At ang isa pa po ditong napapansin natin mga kababayan, kung makikita nyo, yung kanilang mga teleserye, yung kanilang mga palabas, talagang kinaiinipan na o naiinip na ang publiko. Isa na lamang yung sinusuportahan sa kanila, which is eto nga pong abot kamay na pangarap. Dahil nga, sinasabi ng iba, halos ulit-ulit na lang. Diba? Tapos mas mahaba pa daw yung ads nila kaysa dun sa palabas na pinapanood ng sambayan ng Pilipino, kaya naiinip sila na nagiging dahilan ng pagbaba ng pagtangkilik dito sa GMA 7 ng publiko. Dahil nga, mas mahaba pa yung ads nila kaysa dun sa sa pinapalabas po nila. So sabi pa dito, yan, sales nitong kawalan ng political ads, kaya ang kabuang bilang ay 8.46 billion para sa unang kalahati. Yan po yung sabi, kalahating taon. So sabi pa dito, kapansin-pansin ng mga benta ng GMA ay nahuli sa ABS-CBN na nag-post ng 8.8 billion sa pinagsama-samang kita na higit sa kalahati ay nagmula sa paglilisensya at syndication ng content library nito. So sabi pa po dito, inamin ng GMA na ang mga kita sa ad na tinatawag na lifeblood ng kumpanya ay pinakamahirap na tinamaan dahil sa kawalan ng mga placement may kaugnayan sa halalan ngayong taon. So ibig sabihin, napakalaki nga ng ibinagsak nila nung nawala na yung politika. Nung natapos na yung halalan, yung eleksyon. Dahil nga naman, alam natin, marami talaga mga politiko nagbabayad na malaki sa kanila para, para magpa-advertise. Para magpa-promote sa madalit salita, mga kababayan. Ayan isinisisi ng pamunuan nito ang nahinang benta ng ad nito sa humihinang paggasta ng sambayanan. Tama. Sampahayan bunga ng pagtaas ng implementation at mga gasto sa paghiram. Sabi po dito, bilang resulta ang mga pangunahing kliyente ng fast-moving consumer goods or eto nga FMCG ng kumpanya sa higit na lahat ay nagbabagay sa individual na kapangyarihan sa pagbili ay pinaliit din ang kanilang paggasto sa ad. So sa madaling salita mga kababayan, kung makikita nyo, di rin naman natin masisisi kung bakit lumiliit yung ads dito sa TV network dahil nga meron ng YouTube at meron na pong Facebook. Kumbaga, yung pagbabayad po ng ng mga nagpapa-advertise, yung mga negosyante is halimbawa, hinahati-hati na lamang po nila. Kalahati sa TV, kalahati sa YouTube, kalahati sa Facebook. Excuse me po. Ganun po yung nangyayari mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, ibang-iba na sa panahon ngayon. Kumbaga ang taong bayan, ang mas maraming mga manonood is nakapokus na po sa online, hindi na sa television. Kaya yung sinasabi ng ibang vlogger katulad itong ating matatalakay mamaya, na sinasabing malakas sa TV daw, ang TVJ sa TV kaysa daw po sa online, kukontrahin natin mamaya. Dahil dito mga kababayan, makikita natin, mas nagpo-focus po ang mga negosyante ngayon. Ito, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Mas nagpo-focus po ang mga negosyante ngayon sa online, hindi na po sa television. Tama, kung mapapansin mo, ang YouTube ngayon, tinalo na talaga ang television, yung channel. Kumbaga YouTube na ang panibagong telebisyon ngayon ng mga tao. Yun na ang pinapanood nila.
Madalang ka nang makakakita masyado na nanonood talaga ng channel lang talaga. Bihira. No, kalimitan puro sa online talaga nanonood. No, kumbaga bawat taon o araw na dumadaan, nag-e-evolve ng nag-e-evolve eh. Mas maraming nasasarapang manood sa social media. Kasi ang TV kasi nandyan lang eh, nakatayo lang dyan. Kapag kumakain ka, gusto mo manood minsan, hindi mo, alam mo na naman dalin mo yung TV dun sa hapagkainan mo. Di ba? Hindi katulad, may dala-dala kang cellphone, inaabangan mo yung EAT, o ilagay mo lang yung cellphone dun sa lamesa. Di ba? Pero sa mga bata, wag nyong gagawin yan. Mga bata, kailangan pagkakain sa hapagkainan, kain talaga. Ang mga tinutukoy ko rito, syempre, yung mga katulad ko, di ba? Yung mga kaedad ko, ganyan, ganyan. Di ba? Pero sa mga bata, bawal yan. Baka mamaya ilagay nyo yung cellphone nyo dyan, no? Sa lamesa. Tapos ang pinapanood nyo, Roblox. Di ba? Ayun ang kinagandahan. Kahit nasa CR ka at medyo jumejebs ka ng konti, pwede ka manood ng EAT kahit na anong ginagawa mo. Or nasa bus ka, kahit saan. Ganon katindi, no? Sa social media ngayon. Kaya lahat ginagamit na yun. Diba? Kasi napapanood nila kahit saan. Yan po yung katotohanan mga kababayan dahil ang taong bayan ngayon is mas nakatutok na sila sa kanilang mga cellphone kumpara sa mga TV. Yan po yung katotohanan ngayon. Alam ko marami magagalit pero wala akong pake. Sabi pa po dito mga kababayan, eto basahin pa natin. Sa kapangyarihan sa pagpili, pinapalit ang kanilang paggasta sa ads, sabi ni GMA. Sa gitna ng pagbagsak ng mga kita, hindi napigilan ni Gozon ang tumataas na gasto sa pagpapatakbo na tumataas ng 4% upang umabot sa 6.9 billion. So ibig sabihin mas malaki pa daw po ang nagagastos itong GMA7 kumpara sa kanilang kinikita. Baka pumasok sa inyong isipan mga kababayan, may kinalaman kaya yung pagkawala ng TVJ dito sa pagbagsak ng kita ng GMA7 mga kababayan. Kung ating pag-uusapan yan, para sa akin parang save lang din. Kasi kung tutuusin, etong Itbulaga isang binabayaran po nila is black timer. Kumbaga nakapix na po yung kanilang binabayaran. Kumbaga kung makikita ninyo, di ba natalakay natin ito nung nakaraan na sinasabi ng mas malaki pa daw ang kinikita ng GMA7 dito sa It's Showtime kumpara dito po sa Itbulaga. Eto, pakitama na lamang po ako mga kababayan. Ang pamamahala ay gumagawa ng sama-samang pagsisikap na panatilihin. So ang nangyayari nga, yung sinabi nga ni Sir Jake, no, gaya na sinabi ko nung una kanina, parang malaki ang naging impact, no? Syempre malaki ang kinikita ng Itbulaga noon. Noon nandiyan pa ang TVJ. So ito, parang black timer ang Itbulaga noon. So kung ano lang 'yon, naka-fix kunwari, umuupa ka 5,000 ang upa mo sa bahay, ganun lang ang bayad mo sa upa mo sa bahay. Pero ito naman sa akin, no, is para sa akin malaki din ang naging kawalan ng TV ng GMA dun sa mga nangyari. Kasi malaki din ang naitutulong ng Itbulaga nung nandiyan pa ang TVJ sa mga endorsement, 'di ba? Yung may mga palabas na hindi naman kumbaga may mga bagong palabas ang GMA na pwede nilang i-commercial doon. 'Di ba? Kapag nagko-commercial ang Itbulaga noon, pwede nilang ipasok at ma-endorse doon. Kumbaga, syempre, maraming tumututok sa Itbulaga eh. Nung mga panahon na nandoon ng TVJ eh. Malaki din silang instrumento doon sa GMA noon. At isa pa, yung karangalan ng GMA eh talagang lagi silang number 1 pagdating sa noontime show. Syempre, pag sinabing Itbulaga, laging number 1 noontime show yan. Syempre, damay na dyan yung channel ng GMA. Kilalang kilala sila. Kaya para sa akin, medyo may kurot din yung impact na pagkawala ng TVJ doon. Kumbaga, may kurot din. May impact din pala. May kurot din yung impact. Parang sasabi ko, no? Parang may impact din ng konti yung pagkawala ng TVJ doon sa kanila. Malaking bagay din kasi yung TVJ, nung nandoon pa sila sa Itbulaga, malaking bagay sila sa GMA7 kahit paano. No, pagpalagay natin na doon nga kumikita lang ang GMA sa ganun klase lang na fix na yung pera, pero yung naibibigay ng TVJ ng Itbulaga sa GMA7 na karangalan, no, na laging number 1, is yun ang importante din. Ang paggasto sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya kahit na tinitiyak ang pangako ng kumpanya sa mga manonood nito sa mga tuntunin ng pagbibigay ng higit na mahusay na libangan at responsableng paghahatid ng mga balita
at impormasyon ay nananatili sa unahan, sabi ng GMA7 mga kababayan. So ang inaano kasi natin, ang punto kasi natin dito mga kababayan, mas nataasan pa daw po ng ABS-CBN ang GMA7 dahil kung tutusin ang ABS-CBN po ngayon mga kababayan is wala po silang prangkisa. Pero ang masakit po dito, kahit walang prangkisa yung ABS-CBN is mas nataasan pa sila ng kita ng ABS-CBN etong GMA7. Natambakan sa madalit salita etong GMA7 ng ABS-CBN mga kababayan in pinpoint. Masakit lang kasing isipin, alam nyo. Yung kalaban nila, walang prangkisa, tapos sila nataasan pa ng kita. Dinaig pa sila no? Sila tong legal, sila pa nadali. Sa dibdib nun. Ano po ang sakit sa dibdib pihado nun ni Chairman Gozon? Masakit pihado sa dibdib yun. Akala ko si Coach Ansay. Ni Sir Felipe Gozon dahil walang prangkisa yung kalaban nila pero nataasan pa sila ng kita. Diba? Pwede si Sir sa no? Sa Slam Dunk the movie. Hindi nga. Sir, huwag kayong magagalit sa akin pero syempre, lumabas din naman sa GMA ang Slam Dunk nun eh. Pero talagang effective. Si Sir, no? Kita nyo naman, Coach Ansay, bigote na lang ang kulang. Talaga. Sabi nga ni Sir Joey De Leon, siguro kaya hindi nakialam talagang ang GMA7 sa pagitan ng TVJ at saka po ng ng tape is dahil nga black timer lang. Black timer lang etong tape incorporated dito po sa GMA7 at mas malaki pa ang kinikita. Mas maganda nga to, nalilinaw compare dito sa tape Bulaga. Kaya nga mga kababayan, malaki ang possible na nakikita natin dito na baka in the end of the day, etong tape Bulaga is palitan na ng GMA7 at ang ipalit po etong It's Showtime dahil mas malaki talaga ang kinikita ng GMA7 dito po sa It's Showtime compare dito sa tape Bulaga. Malamang, sigurado, yan ang magiging kapalit, Showtime talaga. No, walang nakakapagtaka dyan. No, kaya nila inilagay yan dyan sa GTV dahil may pakiramdam na yung GMA. Nararamdaman nila yan kasi kung alam nilang malakas yung umalis ang TVJ, kung alam nilang malakas pa rin yung mga pumalit, bakit nila ipapasok yung Showtime? Pwedeng mag-demand sa kanila yung tape. Bakit magpapasok kayo ng katapat namin? Malakas kami. Diba? Hindi naman ginawa ng GMA yun, nandiyan ng TVJ. Ngayon lang nila ginawa yan, natapatan yung sarili nilang noontime show sa sarili nilang channel din. Diba? Tapatan, yun ang pinagano. Kumbaga, hindi magkalaban yung dalawang yan yung It Bulaga sa GMA tsaka yung Showtime. Kumbaga, parang tag team yan So, kapag yung isa is nawala, obligado may kapalit agad. Kasi kung hindi nila tinanggap ang Showtime at mapunta ang Showtime sa ibang channel, mahihirapan sila na maghanap ng kapalit na alam nilang malakas. Kung si Willie nga, kung makukuha nila, malamang kukunin din nila yun Para 3 na yung reserva nila. Grabe So kayo, ano ang komento ninyo hinggil dito sa video na tinalakay natin na ito? Hinggil dito sa article na pinag-usapan natin na ito? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay News PH at syempre natunghayan din natin ang boses na nagmula kay Jake Magnus TV. Ayan, mga katunay, kayo, may kukomento nyo tungkol dito sa napanood nyo at nabigyan natin ng reaksyon? No? Totoo ba na talagang bumabagsak na ang GMA7? No? Pwede kayong mag-comment ng inyong mga komento. Siyempre, comment. Kaya nga komento. BT, bobo ka talaga. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!